Dominant Protector. Credit to the author. 6,121-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naalala niya na sinabi ni Ram Lee na mayroong dalawang magkaparehong jade plate sa Peel Hall. Ang isa sa mga ito ay nasa kamay na ng pamilyang Zing ngayon. Hindi niya alam kung pareho nga ba talaga ito. Kung kakailanganin ng dalawang jade plate para mabuksan ito ng magkasama, magiging mahirap ito. Sige, mag-ingat ka. Tumango si Ram bilang pagsang-ayon. Hawak ni Terence ang jade plate at maingat na sumulong. Hindi siya na-alerto ng kanyang intuition at ng jade space, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumapit si Terence sa gitna at inilagay ang jade plate sa uka. Tamang-tama ang pagkakalagay nito, na para bang nakatadhana ang jade plate na naroon. Isang mahinang liwanag ang muling sumilay mula sa jade plate. Gayunpaman, wala nang gabay na liwanag sa pagkakataong ito. Sa halip, ang jade plate ay nagsimulang dahan-daang umikot sa liwanag. Umatras si Terence ng dalawang hakbang at maingat na tiningnan ang kumikinang na jade plate, handang gamitin ang kanyang thunder escape technique anumang oras. Kung makakaramdam siya ng panganib, agad siyang aalis kasama si Ram Lee. Habang umiikot ang jade plate, isang berdeng gate na bato ang dahan-daang lumitaw sa kabilang panig ng hagdan. Ito ay may taas na 30 metro at 7 o 8 metro ang lapad. Natatakpan ito ng mga sinauna at malalalim na disenyo. Sa pagtingin pa lamang dito ay parang marami ng pinagdaanan. Hindi mapigilan ng molditang ito ang mapabuntong hininga. Ang array daw dito ay mas malalim pa kaysa sa kay Bartolo. Kahit na hindi pa ito lubusang lumampas sa saklaw ng isang level 9 array, tiyak na nasa tugatog na ito ng level 9. Terence, mukhang nasa likod ng pintong bato ang tunay na mga guho. Tara na. Lumapit si Ram Lee kay Terence at bumulong, ang mga mata ay puno ng pagkagulat. Teka. Kumislap ang mga mata ni Terence habang papunta siya sa gilid, tinatakpan si Ram Lee sa likuran niya. Isang unggoy na may gininto ang buhok ang biglang lumitaw sa harap ng pintuang bato, medyo nakayuko. Mga 2.3 metro ang taas niya nang tumayo, ngunit dahil masyadong malaki ang pintuang bato sa likuran niya, tila hindi kapansin-pansin ang unggoy na may gininto ang buhok. Ang angkan ng mga spirit beast. Bahagyang nagulat si Ram Lee. Hindi niya maramdaman ang eksaktong antas ng lakas ng unggoy na may gininto ang buhok na ito, ngunit ang mahinang presyon na iyon ay nagpaalam sa kanya na tiyak na hindi siya ang kalaban ng unggoy na may gininto ang buhok na ito. Hindi siya galing sa angkan ng mga espiritong hayop. Seryoso ang mukha ni Terence habang ginagamit ang kanyang pandama sa espirito upang takpan ang unggoy na may gininto ang buhok. Mukha itong isang espiritong hayop, ngunit sigurado siyang hindi ito tunay na espirito. Naguguluhan si Ram sa unggoy na may gininto ang buhok. Kahit anong tingin niya rito, isa itong spirit beast. Bakit sinabi ni Terence na hindi? Maaari kayang ang unggoy na ito ay mula sa angkan ng mga hayop sa dagat. Unggoy sa dagat. Hindi na nagpaliwanag pa si Terence. Sigurado siya dahil may multo sa jade space. Kung sinabi ng multo na hindi, siguradong hindi. Pakiramdam ni Terence ay may mali rin ang unggoy na may gininto ang buhok ay malakas, sa mga unang yugto pa lamang ng paglikha ng mundo, ngunit wala itong kaluluwa. Sa madaling salita, isa lamang itong puppet. Ang multo ay isang dalubhasa sa lahat ng aspeto, maging ito man ay kaluluwa, mga espiritong halimaw, o mga puppet. Naimpluwensyahan niya si Terence, at kahit wala ang multo, ang kanyang mga mata ay higit pa sa sapat. Iminulat ng unggoy na may gininto ang buhok ang mga mata nito, isang nakamamatay na kislap sa mga gininto ang pupil nito. Hindi masasabi ni Terence kung isa itong puppet kung hindi dahil sa medyo mabagal itong kumilos. Umungol ka. Kung gusto mong dumaan sa gate na ito, dapat mo muna akong talunin. Ibinuko ng unggoy na may gininto ang buhok ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang mabangis na ungol. Gayunpaman, ang kanyang mga sumunod na salita ay nagbunyag din ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ang tagapangalaga ng malaking pintuang bato na ito. Terence, mukhang hindi ganoon kadaling pasukin ang guho na ito, pero bakit hindi tayo inaatake ng unggoy? Kailangan pa ba nating pumunta roon bago ito kumilos?
Labis na nalilito si Ramlee, kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga guho ng taga-refine, pero dahil nasa tabi niya si Terence, hindi siya nakaramdam ng anumang pressure nang harapin niya ang nakakatakot na unggoy na may gininto ang buhok. Ang unggoy na may gininto ang buhok na ito ay isa lamang puppet. Natatakot ako na ginamit ito ng alchemist na umalis sa guho na ito bilang isang tagapangalaga. May mga katulad na spirit beast sa secular na mundo. Kung hindi tayo magpapakita ng anumang balak na pumasok sa mga labi, hindi ito kikilos. Casual na sagot ni Terence sa kanyang tanong, ngunit medyo nalilito rin siya. Kung ayaw ng refiner na may pumasok, bakit niya iniwan ang lokasyon ng Jade Plate para gabayan ang mga tao? Kung gayon, papasok na ba tayo? Mukhang napakalakas naman yan. Hindi makita ni Ramlee ang tunay na lakas ng unggoy na may gininto ang buhok, pero base sa aura nito, dapat ay mas malakas ito kaysa kay Terence. May tiwala siya kay Terence, pero hindi siya ligtas na kalabanan lang ito ng harapan. Susubukan ko muna ang lakas ng lalaking ito. Tumayo ka sa hagdan ng bato. Dapat ay ligtas na lugar iyon. Hindi ka nito aatakehin. Nahulaan ni Terence na ang platapormang ito ay nasa loob ng saklaw ng pag-atake ng unggoy na may gininto ang buhok, kaya sinabihan niya si Ram na umakyat sa hagdan. Tumango si Ramlee. Alam niyang hindi siya sapat na malakas para tulungan si Terence, kaya sinikap niyang huwag maging pabigat dito. Terence, huwag mong pilitin. Kung masyadong malakas ang unggoy na may gininto ang buhok, hindi tayo papasok. Tumalikod si Ramlee at aalis na sana, ngunit hindi niya maiwasang ipaalala kay Terence na hindi mahalaga kung anong kayamanan ang nasa mga guho. Ang mahalaga ay hindi masaktan si Terence. Alam ko. Dapat mo ring pagtuunan ng pansin ang iyong sarili. Huwag kang magpadala sa mga nangyari pagkatapos ng labanan, ngumiti si Terence at kumaway kay Ramlee. Nang nasa hagdan na si Terence, ginamit niya ang kanyang mga paro-paro na hakbang at agad na narating ang pintong bato. Lumayas ka. Umungol sa galit ang unggoy na may gininto ang buhok. Isang tungkod na itim na bato ang biglang lumitaw sa kanyang kamay mula sa kung saan. Iwinasiwas niya lang ito, at ang marahas na zinchi sa dulo ng tungkod ay direktang palm unit sa hangin sa harap niya, na lumikha ng isang marahas na sonic boom. Nabigla si Terence. Simple lang ang mga galaw ng unggoy na may gininto ang buhok, ngunit mabigat ang puwersa ng patpat. Kung tatamaan siya nito, mamamatay siya, kahit mabali ang kanyang mga buto. Napakalakas talaga ng puppet na ito. Hindi ako pwedeng maging pabaya. Alerto si Terence habang ginagamit ang kanyang butterfly microsteps para maging super limit at iniwasan ang Blackstone staff sa huling segundo. Hindi bumagal ang itim na batong pamalo, at ang kabilang dulo ng pamalo ay mas bumilis at mas marahas pa habang tinatamaan nito ang dibdib ni Terence. Hindi pa man natatamaan ni Terence ang dulo ng pamalo, parang pinupunit nito ang balat ni Terence dahil sa matalas na chi. Kahit na may napakaliit niyang mga hakbang na parang paro-paro, halos hindi niya maiwasan ang tungkod na bato. Nanginig ang puso ni Terence, at bahagya niya itong naiwasan. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang arco ng kidlat ang lumabas, na tumama sa unggoy na may gininto ang buhok. Kung isa itong normal na spirit beast, maparalisa ito ng ilang sandali matapos tamaan ng arco ng kidlat ni Terence. Gayunpaman, ang unggoy na may gininto ang buhok na ito ay isang pinong puppet, kaya hindi ito natatakot sa atake ng kidlat. Nang walang kahit isang paghinto, mabilis nitong inikat ang stone rod at binangga ang ulo ni Terence. Nabalot si Terence ng makapangyarihang aura, at naapektuhan ang kanyang napakagandang butterfly microstep, kaya nahirapan siyang gumalaw ng maayos. 6,122. Walang ibang magawa si Terence kundi gamitin ang kanyang teknik sa paggalaw gamit ang kidlat. Kasabay ng isang kidlat, nasa likuran na niya ang unggoy na may gininto ang buhok. Hindi na hinintay ang atake ni Terence, inikat ng unggoy na may gininto ang buhok ang kanyang palso nang hindi man lang lumingon. Mabilis na nagpalit ng direksyon ang marahas at dominanteng stone staff sa ere, mula sa isang pababang hampas ay naging isang reverse sweep at agad na lumitaw sa harap ni Terence. Patuloy na kumurap ang kidlat, at sa pagkakataong ito ay lumitaw si Terence sa lugar kung saan dumaan ang pamalo. Gaya ng inaasahan, hindi na mababago ng gininto ang buhok na unggoy ang kanyang galaw, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Terence na umatake. Ang hugis dragon na balak pumatay ng 5 elemento ay mabilis na lumabas at tumama sa likod ng unggoy na may gininto ang buhok.
Sa kasamaang palad, hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Natambo lamang ito ng isang piraso ng gininto ang balahibo at nagpaurong-sulong sa kanya ng ilang hakbang. Napakalakas na depensa. Ang hugis dragon na intensyong pumatay ng 5 elemento ay hanggang dito lang ang kaya. Bagamat maliit na bahagi nito ang kayang tumago sa katawan nito, hindi pa rin sapat ang pinsalang dulot nito. Mabigat ang puso ni Terence habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang kidlat habang iniisip kung paano haharapin ang unggoy na may gininto ang buhok. Dahil isa itong puppet na walang kaluluwa, marami sa mga pamamaraan ni Terence sa pag-unawa sa espiritu ay walang silbi. Hindi rin ito tinatabla ng mga kasanayan sa martial arts na may kidlat, at ang 5 elemento na pumatay sa chi ay hindi perpekto. Talagang sumasakit ang ulo ni Terence. Kung makakalusot siya sa yugto ng pagbukas ng bundok ngayon, ang kanyang lakas sa pag-atake ay magiging ilang beses na mas malakas, at magkakaroon siya ng kaunting kumpiyansa sa pagharap sa unggoy na may gininto ang buhok na ito. Sa kasamaang palad, ang yugto ng tuktok ng profound ay hindi ang yugto ng pagbukas ng bundok, at ang pagsupil ng unggoy na may gininto ang buhok kay Terence ay masyadong malakas. Nagsimulang umungol muli ang unggoy na may gininto ang buhok matapos niyang pakalmayan ang sarili. Mas lalo pa niyang ikinumpas ang tungkod na itim na bato, pinagsasama ang pangangibabaw at liksi. Nahihirapan si Terence na gamitin ang teknik ng pagtakas ng kidlat upang gumalaw sa paligid ng plataporma. Brat, hindi naman masama ang kakayahan mong makatakas. Naglalakas loob ka bang tamaan ng tungkod ko? Imposibleng madaanan natin ang gate na bato ng ganito. Tumawa ng malakas ang unggoy na may gininto ang buhok. Halata na may natitira pa itong enerhiya sa pag-atake nito. Isa lamang itong manika, ngunit wala itong pinagkaiba sa totoong buhay. Umaasa ka lang sa lakas mo para maging mas mataas kaysa sa akin. Kung pareho lang tayo ng antas, hindi ka man lang maglalakas loob na tumanggap ng suntok mula sa akin. Naglaan pa ng oras si Terence para kutsain ang unggoy na may gininto ang buhok habang kumikislap ito. Ang bilis ng pagtakas ng kidlat ay nakakabaliw, at hindi matatamaan ng unggoy na may gininto ang buhok si Terence ng ilang sandali. Nakakalungkot na hindi alam ni Terence kung ano ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng puppet na ito, kung hindi ay papatayin niya ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kapangyarihan nito. Napakatigas ng ulo mo. Sa tingin mo ba nagamit ko na ang lahat ng lakas ko? Hehe, tingnan natin kung paano gagana ang galaw na ito. Ang malaking bibig ng unggoy na may gininto ang buhok ay nagpakita ng isang malatao na tusong ngiti. Ang itim na batong tungkod sa kanyang kamay ay biglang tumama sa lupa, at ang buong tungkod ay naglabas ng isang makinang na liwanag. Isang kagubatan ng mga tungkod ng Vajra. Hindi mabilang na mga pamalo ng bato ang sumilip mula sa plataporma ng walang kahit isang siwang. Namutla ang mukha ni Ramlee. Bagamat limitado lamang ang lakas ng mga pag-atake sa plataporma, nakaramdam siya ng takot sa pamamagitan lamang ng panunood mula sa gilid. Lahat ng iyon ay salamat kay Terence kaya siya nakatayo sa hagdan. Kung nanatili lang siya sa gilid ng plataporma, malamang ay nadurudge na siya ng hindi mabilang na mga batong pamalo. Terence, maayos ka naman siguro. Hindi namamalayang napipilipit ang mga daliri ni Ramlee, at namumuti na ang mga kasukasuan niya, pero hindi niya ito naramdaman. Kung kaya niya lang, gusto niya talagang sumugod at tulungan si Terence, kahit na para lang lumaban para sa isang pagkakataon. Sa kasamaang palad, alam niyang maaabala lamang niya si Terence kung magmamadali siyang lumabas. Tungkol naman sa epekto sa unggoy na may gininto ang buhok. Magkakaroon ba ng epekto kung may taong natapakan ang langgam habang naglalakad? Halimbawa, si Terence ay patuloy na nagpapadala ng mga arko ng kidlat sa kalangitan mula sa mga stone rod. Ang saklaw ng pag-atake ng mga stone rod ay hindi walang hanggan, at huminto ang mga ito pagkatapos lumipad ng 20 metro. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang mga pakpak ng bilis ng multo sa isang labanan, at hindi magagamit ni Terence ang kanyang teknik sa paggalaw ng kidlat ng walang limitasyon. Kailangan niyang gamitin ang trump card na ito. Makapangyarihan ka nga. Mukhang maipapakita ko lang ang tunay kong kakayahan. Kung hindi, nakakahiya kung hindi man lang ako makakapasok sa pinto. Bahagyang ikinakaway ni Terence ang mga pakpak habang lumilipad siya sa ere, nakatingin sa unggoy na may gininto ang buhok. May bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi, na para bang may kumpiyansa siyang harapin ito.
Ilang beses na inikat ng unggoy na may gininto ang buhok ang tungkod na itim na bato sa kanyang kamay at itinapat ito sa kanyang likod habang nag-swoosh. Naglaho ang kagubatan ng gininto ang tungkod at bumalik ang plataporma sa dati nitong makinis at malasalamin na anyo. Bata, kaya mo bang lumipad? May kakayahan ka naman, pero hindi mo ako matatalo sa pamamagitan ng paglutang sa kalangitan. Dahil gusto mong ipakita sa akin ang tunay mong kakayahan, ipakita mo sa akin. Umupo ng bahagya ang unggoy na may gininto ang buhok gamit ang isang paa at itinaas ang dulo ng kabilang paa, sinenyasan si Terence gamit ang isang daliri. Bahagyang ngumiti si Terence at tumango, hindi kita bibiguin. Dahil doon, tumingin si Terence sa paligid ng plataporma at tiningnan ng mabuti ang unggoy na may gininto ang buhok. Unggoy, hindi ka ba makakaalis sa sakop ng platapormang ito? Ikinumpas ni Terence ang kanyang mga pakpak at umakyat pa ng kaunti, ngunit nakaramdam siya ng isang di nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya na umakyat pa ng mas mataas, malamang ay ang porma sayon sa plataporma. Ano na nga ba? Tumigil ka na nga, nasaan ang tunay mong kakayahan? Kung hindi mo yan aalisin, wawakasan ko na yan. Ngumisi ang unggoy na may gininto ang buhok habang ang tungkod na itim na bato sa kanyang likod ay muling umikot palabas, itinuro si Terence sa ere. Ano ang pangwakas na aksyon? Matatalo ka ba sa akin sa isang galaw lang? Nakangising sabi ni Terence nang lumitaw ang isang super peel firebomb sa kanyang mga palad. Ang galaw na ito ay hindi talaga angkop para sa isang one-on-one na labanan. Masyadong mahaba ang oras ng paghahanda, at napakahirap gamitin. Pero kung pag-uusapan ang lakas ng pag-atake, tiyak na ito ang pinakamalakas na galaw ni Terence. Habang tumatagal, mas malakas pa ito kaysa sa 5 elementong pumapatay ng chi at sa paglibing gamit ang kidlat. Dahil sa bilis ng unggoy na may gininto ang buhok, hindi naging madali para sa kanya ang tamaan ng super peel firebomb, ngunit sadyang napakalaki ng plataporma. Kung tama ang hula ni Terence, sadyang napakaliit lang ng sakop ng aktibidad ng unggoy na may gininto ang buhok, at ang pagsabog ay sapat na para malunod ang plataporma. Ano yan? Medyo delikado yan. Nagulat ang unggoy na may gininto ang buhok pero hindi niya alintana ang pang-aasar ni Terence. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang super alchemy bomb na nasa kamay ni Terence. Napagdesisyonan ng unggoy na may gininto ang buhok na hindi na siya makapaghintay pa. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang pakiramdam ng panganib na nararamdaman niya mula sa dalawang bagay na iyon. Halatang hindi nagyayabang ang batang naroon sa itaas. Sumabog ang chi sa itim na batong pamalo, at umikot ang hangin sa paligid nito. Talagang ibinuhos na ng gininto ang buhok na unggoy ang lakas sa pagkakataon ito, at hindi na siya nang ahas na maging pabaya pa matapos maramdaman ang banta mula kay Terence. Malamig na ngumiti si Terence. Huli na para mapagtanto niya iyon ngayon. 6,123. Nang hindi pa gaanong nakapagdulot ng pinsala ang hugis dragon na killing intent ng 5 elemento, sinimulan na niyang bumuo ng super alchemy firebomb. Kung wala ang restriction ng array, kaunting lakas lang ang kailangan niya para masira ang buong platform. Little junior sister, umatras ka agad. Umatras ka hanggat maaari. Natatakot ako na ang porma sayon sa platapormang ito ay hindi kayang tiisin ang aking atake. Naglaan ng oras si Terence para magpadala ng mensahe kay Ramlee. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at umiwas na parang multo, sakto lang para maiwasan ang batong patpat na itinapon ng gininto ang buhok na unggoy. Nang marinig ni Ramlee ang boses ni Terence, labis siyang nag-alala, ngunit agad pa rin siyang umalis. Natatakot siyang hilahin niya si Terence pababa kung mahuhuli siya. Napansin ng spirit sense ni Terence na naka-address na si Ramlee ng 7 o 8 hakbang, at malamang ay maiiwasan niya ang epekto ng super alchemy bomb. Hindi na siya nagatubili pa at pinagdikit ang kanyang mga palad, at isang nakakatakot na aura ang agad na kumalat sa plataporma. Nagulat ang unggoy na may gininto ang buhok, hindi pa nga umaatake si Terence, at ang aura pa lang ay sapat na para manindigan ang kanyang balahibo. Kung tatamaan siya ng direkta, kahit ang kanyang katawan ay hindi ito kakayanin. Hindi na nagabalang kunin ng unggoy na may gininto ang buhok ang tungkod na bato matapos hindi matamaan ang atake nito. Bahagya itong napaluhod at naikuyom ang mga kamao sa lupa. Umungol ito patungo sa langit, at agad na napuno ng mga di nakikitang alon ang buong espasyo ng plataporma. Ang nakakatakot na mga alon ng tunog ay parang hindi mabilang na mga espada na sumasayaw ng ligaw.
Kumaway ang mga pakpak ni Terence na parang ghost speed at bahagya lamang na nakapagbukas ng maliit na bahagi, kaya't pansamantala niyang nabigyan ng kalayaang gumalaw. Agad niyang idiniin ang Super Pill Firebomb. Sa pagkakataong ito, ang Super Alchemy Bomb ay nasa limitasyon na ni Terence. Kung hihigit pa rito ay mahuhuli na siya sa saklaw ng pagsabog. Pero ngayon, magagamit ni Terence ang kaunting kontrol na iyon para maagaw ang gininto ang buhok na unggoy. Ang nakapangangilabot na puwersa ng pagsabog ay tuluyang winasak ang soundwave ng gininto ang buhok na unggoy. Ang orihinal na spherical Super Alchemy Firebomb ay bumuo ng isang hugis pamaypay na attack wave, at ang buong plataporma ay nasa loob ng saklaw ng pag-atake nito. Ginamit ng unggoy na may gininto ang buhok ang kanyang mga kamay at paa na parang kidlat. Sa sandaling bumagsak ang Super Alchemy Bomb, malakas siyang sumugod sa gilid ng plataporma at kumapit sa kawalan upang umakyat. Hindi nakapagsalita si Terence. Pinigilan ng plataporma ang unggoy na umalis sa lugar na ito, ngunit hindi niya inakalang gagamitin ito bilang daanan para makatakas. Kung si Terence iyon, hindi niya magagawa iyon dahil hindi gaanong epektibo ang hangganan sa kanya. Mula pa sa simula ng laban, nasa posisyon na si Terence na hindi matatalo. Sa sandaling maramdaman niyang hindi niya kayang labanan si Terence, maaari na siyang umalis sa plataporma. Ang unggoy na may gininto ang buhok ay napigilan ng porma sayon at hindi niya kayang habulin si Terence maliban kung mapapatay siya nito sa isang atake. Dahil dito, hindi inaasahan ni Terence na makakaiwas sa atake ng unggoy na may gininto ang buhok ng ganito. Natakpan ng Super Alchemy Bomb ang buong plataporma, ngunit ang hugis nito ay palaging parang pamaypay, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay umakyat sa gilid at makakatakas na siya. Ngunit kahit na ganoon, ang unggoy na may gininto ang buhok ay apektado pa rin ng Super Alchemy Bomb. Nagsimulang bumagal ang kanyang mga galaw, na parang nagtamo siya ng ilang pinsala. Gaya ng inaasahan, nang ang Super Alchemy Bomb ay naubos na, ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa Hugis Dragon na intensyong pumatay ng 5 elemento. Nanlamig ang mga mata ni Terence nang makita niyang wala na sa abot ang unggoy na may gininto ang buhok. Pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at kinontrol ang natitirang puwersa ng pagsabog sa gilid. Hindi ito ang direksyon ng mga hagdang bato, kaya hindi nag-alala si Terence tungkol kay Ramlee. Umungol ang unggoy na may gininto ang buhok habang sinusubukang tumakbo sa gilid ng plataporma, ngunit hindi pa rin siya makalabas sa saklaw ng atake ni Terence na may Super Alchemy Bomb. Tumigil ka. Nakapasa ka na sa pagsusulit, maaari ka nang pumasok sa pintuang bato. Bilang isang puppet, alam na alam ng unggoy na may gininto ang buhok ang takot. Nang makitang hindi kayang labanan ng malakas nitong katawan, inamin na lang nito ang pagkatalo. Kung may natitira pang enerhiya ang Super Alchemy Bomb, malamang napatumba na ni Terence ang unggoy na may gininto ang buhok ng walang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad, nang sinubukan niyang baguhin ang kanyang direksyon, nasa dulo na siya ng kanyang lubad. Kahit na hindi magsalita ang unggoy na may gininto ang buhok, wala na siyang natitirang enerhiya para harapin ito. Pero makakagawa pa rin si Terence ng mas maraming Super Firebombs basta't sapat ang pinsala ng gininto ang buhok na unggoy, madali niya itong maaasikaso. Magandang pagkakataon ito para aminin ng lalaking ito ang pagkatalo. Sigurado ka bang makakapasok tayo? Dahan daw ang ikinumpas ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang sa multo at lumipad sa ere, nakatingin sa unggoy na may gininto ang buhok. Kalahati ng gininto ang balahibo ng unggoy ay nasunog ng itim. Nagngingit-ngit ang mga ngipin nito at tumanggaw sa sakit. Sigurado akong kaya mo. Basta't matatalo mo ako, magkakaroon ka ng karapatang pumasok sa gate. Ito ang tanda ng kwalifikasyon. Isang parihabang gold medallion ang lumitaw sa kamay ng unggoy na may gininto ang buhok, at inihagis niya ito kay Terence. Mabilis ito, ngunit wala itong taglay na purong enerhiya at hindi naman ito nagdulot ng anumang pinsala kay Terence. Ilang beses na sinuri ni Terence ang gintong medalya bago ito lumapit, sinisiguradong walang anumang patibong. Pagkatapos ay inabot niya ang medalya at kinuha. Kapag ipinasok mo ang qualification token sa ukasa base ng pinto, lilito ang mekanismo para mabuksan ang pinto. Kung wala ang token na ito, kahit ang isang super expert sa yugto ng paghahati ng dagat ay makakalimutan ang pagbukas ng pintuang batong ito. Maikling paliwanag ng unggoy na may gininto ang buhok. Mabilis na gumagaling ang mga sugat sa katawan nito.
Gaya ng inaasahan sa isang high-level na puppet, ang kakayahan nitong magpagaling sa sarili ay talagang makapangyarihan. Nagulat din si Terence. Naisip niya na kung hindi aaminin ng unggoy na may gininto ang buhok ang pagkatalo, makakagawa pa rin siya ng mas maraming super alchemy bomb para harapin ito, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang bilis ng paggawa ng mga bomba ay hindi kasing bilis ng pagbangon ng lalaking ito. Kung hindi aaminin ng unggoy na may gininto ang buhok ang pagkatalo, mahihirapan siyang harapin ito. Tutal, ang super alchemy bomb ay may kahinaan dahil napakabagal nitong mabuo. Sa unang pagkakataon, maaari nitong malubhang mapinsala ang unggoy na may gininto ang buhok, ngunit sa pangalawa at pangatlong pagkakataon, pagkatapos may handa ang unggoy, hindi magiging kasing ganda ang epekto. Ha! Si Gusha at ang iba pa. Papunta na sana si Terence sa pintong bato nang matuklasan niya si Gusha at ang iba pa gamit ang kanyang spirit sense. Sa sobrang tuwa, nag-iwan siya ng pansamantalang marka ng spirit sense sa plataporma at naging anino habang ikinakampay niya ang kanyang ghost speed wings, mabilis na sumugod patungo kina Gusha at sa iba pa. Ang pagyanig sa plataporma ay naging dahilan upang sandaling huminto ang pormasayon, kaya naman nakita sila ni Terence at lumipad palabas ng plataporma nang walang gaanong pagtutol. Malamang na hindi pa ganap na naibalik ang pormasayon. Maaari rin na si Terence ang may hawak ng qualification token, kaya hindi na hadlang ang formation para sa kanya. Hindi na mahalaga iyon basta't mahanap niya si Gusha at ang iba pa. Dahil nasa pinakamataas na antas ang bilis ng mga pakpak ng multo, ang kanyang bilis ay mas mabagal lamang ng kaunti kaysa sa kidlat. Sa isang iglap, nasa ibabaw na ni Terence ang kanilang apat. Boss! Alam kong mahahanap mo kami. Si Gusha unang nakakita kay Terence ang lalaki ay nakababad sa tubig, lubos na panatag, hindi alam na siya ay nakulong. 6,124. Amo. Boss Terence. Tuwang-tuwa sina Zane at ang dalawa pa habang magalang na binabati si Terence. Hindi nila alam kung saan nila nakuha ang tablang kahoy, pero hindi naman ito siksikan. Nahanap na rin kita sa wakas. Ferlan, isama mo sila at sumunod ka sa akin. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, senyales na umalis na sila. Opo. Boss. Yumuko si Ferlan bilang tugon at agad na tumalon, nag-transform sa kanyang tunay na anyo at lumulutang sa hangin. Tumalon din si Gusha at ang dalawa pa. Pinangunahan ni Terence ang daan at bumalik sa plataporma kung saan sila nanggaling. Habang may marka pa rin ng espiritu at nakalilitong pormasayon, maayos na nakabalik ang grupo sa plataporma. Li Zhao, ito si Gusha, Zane, Minhui Chen, at Ferlan. Wala nang pakialam si Terence kung nakita na nila si Ram dati, may itinuro lang siyang mga bagay habang lumalapag. Pagbati, Master Ram. Sina Zane at ang iba pa ay kasali sa subasta sa pinakahilagang isla. Siyempre, alam nila kung sino ang mga malalaking tao, at mas magalang pa sila sa mga kasama ni Terence. Boss, hinanap mo ba ako ng isa pang hipag? Bulong ni Gusha sa tainga ni Terence, sabay kindat dito. Lahat sila ay mga masters dito, at wala namang gaanong pinagkaiba kung bamulong siya. Agad na namula ang magandang mukha ni Ramli, at maging ang likod ng kanyang pinong mga tainga ay namula. Gayunpaman, kinailangan pa rin niyang magpanggap na kalmado at magkunwaring wala siyang naririnig. Napakahirap nito para sa kanya. Sinaman ang tingin ni Terence si Gusha. Hindi talaga alam ng lalaking ito kung paano manahimik. Sinasabi niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Mabuti na lang at kakampi nila si Ram, kung hindi ay mapaparusahan sana siya. Terence, tara na at tingnan natin kung paano buksan ang pintong bato. Matigas na binago ni Ramli ang usapan, pero ito talaga ang mas ikinababahala niya, kaya hindi naman ito masyadong biglaan. Sumagot si Terence at kinuha ang kanyang token. Napakalaki ng pintong bato, at mas matangkad ang base kaysa kay Terence. Nakabawi na ang unggoy na may gininto ang buhok at nakangiti kay Terence. Isang maliit na parihabang butas ang lumitaw sa harap ni Terence, kasinlaki at hugis ng token. Pagkatapos niya itong ipasok, isang bahagyang mas malaking bilog na butas ang lumitaw sa gilid, malinaw na ang mekanismo ng pagbubukas ng pinto ang tinutukoy ng unggoy na may gininto ang buhok. Kumurap si Terence ng ilang beses, parang pamilyar ito. Gumamit ka ba ng positioning jade plate para mabuksan ang pinto?
Naglakad si Ram sa likuran ni Terence at agad niyang nakilala na ang pabilog na uka na ito ay kapareho ng nasa gitna ng plataporma. Tila hindi pa tapos ang misyon ng Compass. Ang unang pagkakataon ay ang pagbubunyag ng pintong bato, at ang pangalawang pagkakataon ay ang pagbukas ng pintong bato. Dapat tama iyan. Kukunin ko ang lokasyon ng Jade Plate. Ngumiti si Terence at pumunta sa gitna ng plataporma, inabot ang nakaposisyong Jade Plate. Hindi niya alam kung anong material ang ginamit sa paggawa ng bagay na ito, pero hindi ito nasira kahit kaunti nang sumabog ang Super Peel Firebomb ng may napakalaking lakas. Marahil dahil kaysa ito ng formation kaya nitong tiisin ang Super Alchemy Firebomb. Biglang tumawa ng malakas ang unggoy na may gininto ang buhok sa may pintuan na bato, sinuntok ang lupa ng ilang beses bago itinuro si Terence, "Bata, iisa lang pala ang susi mo. Bakit hindi mo sinabi kanina? Bakit nag-aksaya ng oras si Master Monkey?" Halatang mayabang ang unggoy na may gininto ang buhok. Tinawag pa nga nito ang sarili nitong Master Monkey. Kung titingnan ng nagmamalaki nitong anyo, sino ang maniniwala na isa lamang itong puppet? Kumurap si Terence. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi siya tumigil at kinuha ang platong jade na nasa tabi niya. Sa sandaling umalis ang jade plate sa uka, nagsimulang maglaho ang pintong bato. Ginamit ni Terence ang kanyang lightning escape technique at agad na lumitaw sa ilalim ng pinto, idiniin ang jade plate sa pabilog na uka. Sa kasamaang palad, wala itong silbi kahit gaano pa siya kabilas walang puwersang kumapit ang pintong bato, at ang jade plate ay diretsyong tumago sa anino. Kung hindi lang ito hinawakan ni Terence, malamang ay nahulog na ito sa lupa. Ang tanging bagay na hindi nawala ay ang qualification token na nakapaloob dito. Matapos mawala ang suporta nito, nagsimulang mahulog ang golden token. Bumantong hininga si Terence at kinuha ang token, habang nakatingin sa unggoy na may gininto ang buhok. "Bakit mo tinitingnan si Master Monkey? Isa pa, hindi ka bibigyan ni Master Monkey ng isa pang susi. Para mabuksan ang pintong bato, 2 susi ang kailangan. Uulitin ko. Kung wala ang susi, kahit na eksperto ka na sa paghati ng dagat, makakalimutan mo pa rin ang pagbukas ng pintong bato." May mapangasar na ekspresyon ng unggoy na may gininto ang buhok, tila binabagabag pa rin siya ng pagkatalo ni Terence. Ngayong natalo na si Terence, labis na natuwa ang lalaki. "Terence, mukhang hinahanap pa rin natin ang 2 iyon mula sa pamilyang Zing, nasa kanila ang isa pang jade plate." Bahagyang kumunat ang noo ni Ramlee. Ayaw niyang sumama kina Bradley at sa iba pa, kaya humingi siya ng tulong kay Terence ng mag-isa. Hindi niya inisip na kailangan pa rin niyang pumunta sa kanila pagkatapos ng lahat ng ito. "Hindi mahalaga. Alam ko na ang lokasyon. Hindi magtatagal para bumalik at kunin ang isa pang jade plate." Ngumiti si Terence at inilagay ang token at jade plate sa kanyang storage bag. Lumapit si Gusha at tiningnan ang unggoy na may gininto ang buhok ng may masamang tingin. "Boss, mukhang nakakainis ang unggoy na yan. Bubugbugin ko kaya siya." Ngumiti si Terence. Nangangailangan lang ng away ang lalaking ito. Sige, akala ni Terence ay gusto rin niyang bugbugin ang unggoy na may gininto ang buhok, pero walang laban si Gusha para sa kanya. "Maraming tao ang galit sa akin. Sino ka ba sa akala mo?" Inilibot ng unggoy na may gininto ang buhok ang mga mata nito kay Gusha dahil sa paghamak at sadyang gumawa pa ng mapang-akit na kilos. "Boss, hindi ko na talaga kaya. Pwede mo ba akong hayaang bugbugin siya?" Sinimulan na ni Gusha na itinaas ang kanyang mga braso at manggas. Kinukuskus niya ang kanyang mga kamao at pinupunasan ang kanyang mga palad, handa ng kumilos. Nagiging ilusyonado na ang unggoy na yan. "Susuntukin mo ba ang hangin?" Tinitigan ni Terence si Gusha. Bilang the guardian puppet ng pintong bato, natural na sumunod din ang unggoy na may gininto ang buhok. Hindi talaga kalaban ng unggoy na may gininto ang buhok si Gusha kahit makapagpalit pa siya ng ilang galaw, hindi niya ito malalabanan ngayon maliban na lang kung ibabalik ni Terence ang jade plate sa gitna ng plataporma. Walang saysay na gawin ito para lang bugbugin si Gusha, at hindi naman ganoon kainip si Terence. Kung matatalo lang ni Gusha ang unggoy na may gininto ang buhok, hindi naman siguro masama kung mainip ka ng ilang sandali. "Bata, dahil alam mo na ang lokasyon ng pangalawang susi, dapat bilasan mo na at kunin mo na."
Ang qualification plate ay epektibo lamang sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, wala na itong silbi. Masyadong pabaya si Master Monkey sa pagkakataong ito. Sa susunod, hindi na magiging ganoon kadaling makuha ang qualification plate. Ngumisi ang unggoy na may gininto ang buhok kay Terence at ikinumpas ang kanyang kamao bago tuluyang naglaho papasok sa pinto. 6,125. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Ngumiti si Terence sa lugar kung saan nawala ang unggoy na may gininto ang buhok at lumingon upang salubungin si Ram. Tumango si Ram. Alam niyang pupunta si Terence sa Bradley para kunin ang pangalawang jade plate. Ayaw niyang makita ang pamilya Zing, ngunit wala nang ibang paraan para makapasok sa mga guho. Boss, ano ba itong lugar na ito? Paano nawala ng ganoon na lang ang unggoy na iyon? Sa pagkakataong ito, mabilis itong tumakbo palayo. Kung hindi, baka binugbog ko na ito hanggang sa mawala ng ngipin. Bahagyang pagkadismaya ni Gusha. Nakakainis talaga na hindi sila nauwi sa away. Ang dami mong sinasabi. Terena. Ayaw nang pakialaman ni Terence ang lalaking ito kaya tinawag niya sina Zane at ang iba pa para umalis. Tumawa ng mahina si Gusha at sumunod kay Terence, iniwan ang upuan sa tabi ng amo para sa kanyang bagong hipag. Nagulat sina Zane at ang dalawa pa. Hindi sila nagsalita, ngunit ang pintuang bato ay malinaw na may espesyal na katangian. Kahit na ito ay nasa silangang kontinente, makakaakit ito ng atensyon ng maraming puwersa. Hindi nila inaasahan na madali itong mahahanap ni Terence, at sila ay nakulong ng napakatagal ng walang anumang palatandaan. Ang kanilang amo nga ang kanilang amo. Ang swerte at kakayahan nito ay hindi nila maihahambing. Hindi na mamalayang medyo nagbago sina Zane at ang dalawa pa. Siyempre, ang pag-alis ng lason ang pinakamahalaga, ngunit ang patuloy na pagsunod kay Terence pagkatapos maalis ang lason ay maaaring hindi masamang ideya. Dahan-dahang bumababa ang grupo ng mga tao sa hagdang bato, at maliit na distansya pa lamang ang nakikita. Ang mga nakatago sa hamog ng dagat ay hindi matukoy gamit ang espiritual na pandama, na para bang sila ay ganap na walang laman na hangin. Tunay ngang matalino ang hanay na ito. Kahit ang mga multo ay nasisilip lamang ang pinto. Furlan, dalhin mo sila at sumunod ka sa amin. Huwag kang masyadong lumayo, baka mahulog ulit tayo sa labirinto. Nang marating nila ang huling baitang, lumingon si Terence at nagbigay ng ilang tagubilin sa iba bago tumalon kasama si Ramlee at lumapag sa likod ng lumilipad na spirit beast na kanina pa naghihintay dito. Sumagot si Furlan at nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Lumulutang siya sa hangin. Komendat si Gusha kina Zane at Min Hui Chen, ipinapahiwatig na dapat ay mag-isa sina Terence at Ram at hindi nila dapat istorbohin ang mga ito. Nagkunwari sina Zane at Min Hui Chen na hindi ito nakita at mabilis na sumakay sa likod ni Furlan. Kahit mabilis ang lumilipad na spirit beast ng Peel Hall, hindi ito kayang magbago. Ang lakas nito ay hindi maihahambing sa Furlan. Kaya naman, ang paglipad ni Furlan sa tabi nito ay medyo nagparamdam dito ng hindi komportable. Tinapik ni Terence ang leeg ng halimaw, inalo ito sandali bago agad na umalis. Sandali itong natigilan, na nagbigay sa halimaw ng pagkakataong mapag-aralan ito ng mabuti. Hindi na mahirap makawala sa hamog sa dagat ngayon. Matapos makalabas sa pormasayo ng hamog sa dagat sa ilalim ng gabay ng multo, kinuha ni Terence ang kanyang compass at sinigurado na ang lungsod ay nasa harap nila bago sumugod kasama ang lahat. Akala ko kailangan kong lumipad sa buong karagatan ng Timog Kontinente para mahanap ang mga guho na nabanggit mo. Hindi ko inaasahan na mahahanap ko ito ng ganito kabilis. Hindi ko na kailangang maging masyadong malayo sa dagat ng Black Ark. Magagamit ko ang Black Ark City bilang aking base. Tumingin si Terence kay Ramlee habang sinusubukang magsimula ng usapan. Ang kakaibang babaeng ito ay patuloy na nagbabago, at hindi alam ni Terence kung sasagutin ba niya ito o hindi. Oo, kapag galing tayo sa Nakajima, ang unang hintuan ay karaniwang ang Crescent City sa Crescent Ocean. Sa palagay ko, pagdating natin, malapit nang dumating ang barko ng Peel Hall. Hindi nagbago ang mukha ni Ram habang bahagyang tumango. Hindi niya naramdaman na ang kanyang mga sinabi ay walang kaugnayan kay Terence.
Iniisip ni Ramlee na sa bilis ng barko, malapit na silang makarating sa lugar ng Black Ark Sea kung magiging maayos ang lahat. Tutal, sina Terence at ang iba pa ay nag-aksaya na ng maraming oras. Maaaring makilala nila ang mga tao mula sa PhilHall pagbalik nila sa Black Ark City. Bukod kina Dogen at Bradley, mayroon pa bang ibang matataas na miyembro ng PhilHall na kasali sa ekspedisyong ito? Kung ang pamilya Zing lang ang kasama, hindi mag-aatubiling kunin ni Terence ang kanilang mga jade plate, pero magiging mahirap kung may ibang tao. Kailangan niyang bigyan ng mukha ang kanyang amo. Hindi ako masyadong sigurado. Siguro meron, siguro wala. Pero kahit meron man, si Dogen ang pinuno. Bahagyang umiling si Ramlee. Wala siyang masyadong alam tungkol sa pang-araw-araw na gawain sa PhilHall, kaya hindi niya alam kung ilang tao ang sasali sa paggalugad ng mga guho sa pagkakataong ito. Sa tingin mo ba dapat nating agawin ang jade plate at tumakbo, o dapat ba nating harapin ang PhilHall at makipagsabayan sa kanila? Ngumiti si Terence. Dahil kasama niya si Ram, hinayaan niya itong mag-alala tungkol dito. Lalo na't si Ramlee ang head refiner ng PhilHall, gusto siyang asarin ni Terence nang tanungin siya nito kung paano niya sasagutin ang tanong na ito. Gaya ng naasahan, medyo natigilan si Ramlee noong una, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, kunin mo yan at tumakbo ka. Mukhang interesante yan, pero kung malaman nila ang pagkakakilanlan ko, paano ko ipapaliwanag? Sa tingin mo ba ay maganda ito? Natigilan din si Terence, ang kakaibang babae ay talagang kakaiba, at hindi masukat gamit ang sentido komon. Nakalimutan mo na ba na ikaw rin ang punong alchemist ng PhilHall? Hindi ba't ang iyong Panginoon na si Zhang Liju? Wala ba talagang problema rito? Napakagaling. Sa tingin mo ba dapat kong takpan ang mukha ko? Siya nga pala, hindi ba't nagbid ka para sa maskara ng mundo ng mga mortal sa pinakahilagang isla noong nakaraan? Tara, gampanan natin ang papel ng isang bandit. Masayang-masaya si Ramlee, at ang kanyang karaniwang malamig na mukha ay nagpakita ng isang pambihirang mayamang ekspresyon. Pinagpawisan si Terence na sisiyahan ba talaga ang babaeng ito sa ganitong uri ng pagnanakaw. Kailangan ba niya maging ganito kasaya? Bakit pakiramdam niya ay may nabuksan siyang nakatagong katangian sa katawan ni Ramlee? Huwag magmadali. Pag-uusapan natin yan kapag nahanap na natin sila. Pinunasan ni Terence ang kanyang malamig na pawis, hindi pa niya naisip na agawin ang pamilyang Zing sa kanilang dalawa, pero napakaprangka ni kaya hindi niya ito mapigilan. Ang malamig at mapagmataas na imahe ng isang henyong alchemist ay nawasak sa puso ni Terence. Masiglang nagsasalita si Ramlee, ngunit bigla niyang napagtanto na tila nawala na ang kanyang kahinahunan. Agad na namula ang kanyang magandang mukha, at bahagyang umubo. Nagbibiro lang ako, hindi mo naman sineryoso, di ba? Haha, sineryoso mo talaga. Niloko ka ba, di ba? Hahaha. Sumulyap si Terence kay Ramlee. Naloko ka ba? Pakiusap, nalaman ko na ang lahat, paano mo ako nagawang magsinungaling? Gayunpaman, sa ganitong paraan, nawala ang awkward na atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas ay malayang makakausap at makakatawanan na ni Terence si Ramlee. Mabuti na lang at hindi na magiging ganito kaboring ang daan pabalik sa baluktot na Ark City. Bago pa man makarating ang grupo ni Terence sa lungsod, isang higanteng barkong pangyaman mula sa gitnang isla ang dahan-daang huminto sa pantalan. Ang unang bumaba ay ang pangkat ng eksplorasyon ni Dogen. 6,126. Hindi naman masama ang pal-iko-likong lungsod na ito. Mukhang maunlad, pero ganito lang talaga sa isang liblib na lugar tulad ng Timog Kontinente. Si Bradley ang pangalawang bumaba. Sinundan niya si Dogen at tumingin sa paligid ng may paghamak. Pakiramdam niya ay dahil siya ay taga-silangan at isang kilalang tao sa Middle Island, mayroon siyang koneksyon sa sentral na Chamber of Commerce at sa organisasyong nasa likod niya. Likas na pambihira ang kanyang katayuan. Isang ang karangalan para sa masamang lugar na ito na makarating sa Twisted Ark City. Sa kasamaang palad, hindi kilala ng mga tao sa paikot-ikot na lungsod kung sino si Bradley. Walang sino nang may oras para harapin ang arroganting ito. Kahit mali siya, hindi naman sa walang pumansin sa kanya.
May isang tao agad na lumapit sa kanila at humarang sa kanilang daan nang makita nila si Dogen at ang iba pa na bumababa mula sa barko. Kailangan ninyong magbayad ng travel at stay fee para makapasok sa lungsod. Ilan kayo dyan? Gusto nyo bang magbayad ng hiwalay o magkasama? Tinamad na iniunat ng lalaking dumating para kunin ang spiritual jade ang kanyang kamay at sinenyasan si Dogen gamit ang kanyang daliri. Hindi niya sinabi kung gaano karaming mga espiritual na jade ang kailangan niya, marahil dahil gusto niyang malaman kung paano magbabayad sina Dogen at ang iba pa bago kalkulahin. Sa kasamaang palad, nakilala niya ang unang batang Panginoon na si Bradley, kaya nakatadhana siyang wala ng pagkakataong kalkulahin ang mga espiritual na jade. Lumayas ka! Pumunta ang batang Panginoong ito sa sirang lugar na ito para ipahiya ka, at nang ahas ka pang singilin ng batang Panginoong ito ng bayad sa paglalakbay at bayad sa pananatili. Wala ka bang mga mata? Tinapik ni Bradley ang kamay ng lalaking kumuha ng espiritual na jade. Mayabang niyang itinaas ang kanyang baba at tumingin sa taong kumuha ng espiritual na jade mula sa gilid ng kanyang mga mata. Halatang natigilan ang lalaki ng ilang sandali, at ang tamad na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas. Ang sumunod ay isang makabuluhan at kawili-wiling ngiti, at ang mga matang nakatingin kay Bradley ay nagsimulang magningning. Paano mo nagawang banggay ng isang toll collector sa ating baluktot na Arc City? Ang lakas ng loob niya. Sana ay sapat na ang taba mo. Tumawa ang lalaking napatumba ng kamay. Pagkatapos makipagkamay, nilagay niya ang dalawang daliri sa bibig niya at sumipol ng isang malinaw na sipol. Bago pa maintindihan ni Bradley ang nangyayari, mahigit isang dosenang figure ang sumugod mula sa paligid. Buong-buo ang kanilang mga aura. Lahat sila ay nasa huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Hindi bababa sa isang katlo sa kanila ang nasa yugto ng pagbubukas ng bundok. Napakadali lang para sa kanila na durugan si Dogen at ang kanyang grupo. Namutla agad ang mga mukha ni na Dogen at Bradley. Hindi nila sineryoso ang Turtle Arc City noong una. Ayon sa naunang impormasyon, sa dagat ng Turtle Arc, maaaring magwala ang isang bagong cultivator ng Soul Stage. Sa mga taong mula sa Philhall na dumating sa pagkakataong ito, may ilang gwardya sa Profound Stage. Mayroon pang ang isang panauhing elder sa Mountain Opening Stage na kasunod nila. Dahil nga rito kung bakit nang ahas si Bradley na maging mapangahas. Kung alam lang niya na napakaraming amo rito, at lahat sila ay naghihintay sa tabi ng kalsada, hindi sana siya nagyabang, lalo na't hindi siya gagawa ng kahit ano. Sa katunayan, nakatanggap ang Alchemy Hall ng impormasyon na ang lugar ng dagat ng Timog Kontinente ay kontrolado ng mga spirit beast, ngunit si Dogen ay lubos na nakatuon sa pakikitungo kay Terence at sa Heavenly Elixir Pavilion. Wala siyang pakialam sa sitwasyon ng Timog Kontinente. Kung hindi dahil sa paglitaw ng mga labi, tinansya ni Dogen na hindi siya kailanman makakatapak sa Timog Kontinente kahit pamamatay siya, kaya hindi na niya pinansin ang impormasyon sa lugar na ito. Ganoon din si Bradley. Nagmula siya sa marangal na kontinente ng silangan at minamaliit ang Timog Kontinente. Bakit niya pag-aaralan ang Timog Kontinente? Sa huli, sinipa niya ang isang bakal na plato pagkarating niya sa isla. Kung mas binigyan nila ng pansin ang Timog Kontinente at nangolekta ng impormasyon tungkol sa Timog Kontinente bago pumunta rito, hindi sana nila ginawa ang ganoong biro. Para magpasikat sa isang lungsod na kontrolado ng angkan ng mga spirit beast, hindi niya talaga alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Dakpin silang lahat. Patayin ang sinumang lumaban. Malamig na utos ng nangunguna na spirit beast. Ang aura sa kanyang katawan ay nasa tuktok na ng huling yugto ng pagkahati ng bundok. Siya lamang ay sapat na upang mapigilan ang lahat mula sa Philhall. Ang panauhing elder ng Philhall na dumating sa pagkakataong ito ay isa lamang eksperto sa tugatog ng unang yugto ng Mountain Opening Realm. Sa harap ng napakaraming eksperto mula sa Spirit Beast Clan, hindi man lang siya naglakas loob na lumaban. Alam ng lahat na ang angkan ng mga espiritong hayop ay napakalakas. Sa kaso ng parehong rango, halos kaya nilang supulan ang mga taong cultivator. Maliban sa ilang makapangyarihang henyo, ang mga taong cultivator ay natural na nasa kawalan laban sa angkan ng mga espiritong hayop. Tumigil ka.
Galing kami sa Nakagama Pill Hall. Hindi mo kami basta-basta aatakihin. Babayaran namin ang bayad sa paglalakbay. Nagpapanik na si Bradley. Mabilis niyang ibinoka ang kanyang bibig para ipakita ang panghihina, umaasang mapapakalma ang galit ng kabilang panig. Bayad sa paglalakbay. Huli na ang lahat. Hindi na ito usapin ng espiritu, Jade. Ang lalaking nangolekta ng mga bayarin ay tumingin kay Bradley nang may ngiti at nagtago sa gilid habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, nagmamalaki sa kanyang kasawian. Hindi mataas ang kanyang lakas, at maging si Bradley ay mas malakas kaysa sa kanya. Kaya naman madaling nabuksan ang kanyang palad. Gayunpaman, kinakatawan niya ang angkan ng mga espiritong hayop. Kung maglalakas loob siyang gumawa ng hakbang, hahamunin niya ang buong angkan ng mga espiritong hayop. Paano kung ang Pill Hall ang dahilan? Pagdating sa Timog Kontinente, kahit nagaling ka sa isang sinaunang pamilya, kailangan mong sundin ang aming mga patakaran. Kung maglalakas loob kang hawakan ang aming mga tao, kailangan mong pagbayaran ang halaga. Ang pinuno ng mga nagbagong anyong espiritong hayop ay may anyo ng paghamak sa kanyang mukha, at ang iba pang namamahala sa pag-atake ay hindi man lang tumigil kahit isang sandali. Sikat nga ang pangalan ng Pill Division, pero si Zhang Lijiu lang talaga ang magaling, siya ang nasa tuktok ng piramide kahit saan siya magpunta. Ang Pill Hall na iniwan niya ay maaari pa ring magtamasa ng isang mahusay na reputasyon at mga espesyal na pribilehiyo sa mga cultivator ng tao, ngunit wala itong halaga sa harap ng Spirit Beast Clan. Hindi lang ako taga Pill Hall, taga Silangang Kontinente rin ako, at pinanood ni Bradley ang isang palad na malapit sa kanyang mukha. Gusto niyang sabihin dito ang lahat ng koneksyon niya, ngunit napatalsik siya ng sampelan. Kung masasabi niya lang sana na mayroon siyang kooperatibong relasyon sa Central Chamber of Commerce, baka iba ang trato sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Bradley ang relasyon sa pagitan ng Spirit Beast Clan at ng Central. Bagamat ang organisasyon sa likod niya ay may katuwang na Spirit Beast noong siya ay nasa pinakahilagang isla, ang mga ugnayang ito ay lubhang lihim. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, hindi sapat para sa kanya na makausap ang impormasyong ito. Nang mapalipad si Bradley, sumuko na ang mga tao mula sa Pill Hall sa paglaban. Wala silang ibang magawa. Masyadong malakas ang kalaban. Ang paglaban ay magbibigay lamang ng dahilan sa kabilang panig para patayin siya agad. Para mailigtas ang kanilang buhay, mas mabuting makipagtulungan. Gayunpaman, hindi nagpakita ng awa ang angkan ng mga espiritong halimaw. Sinamantala nila ang pagkakataon upang bugbugin ang mga target na ito. Bagamat hindi ito nakamamatay, hindi maiiwasan ang sakit ng balat at laman. Dumura si Bradley ng dugo kasama ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, tinamaan ang kanyang katawan ng hindi mabilang na mabibigat na kamao. Gusto niyang magsalita muli, ngunit ilang subo na lamang ng dugo ang natira. Huwag mo silang patayin. Kunin mo silang lahat. Maghanap ka ng kahit anong may halaga sa kanila. Pagkatapos, tingnan mo kung may makakapag-ugnayan ka na makakapagtubo sa kanila. Naghintay ang pinuno ng angkan ng mga Spirit Beast hanggang sa halos matapos ang laban bago siya nagsalita para hayaan ang kanyang mga nasasakupan na uminom ng gamot mula sa mga tao ni Hall at umalis sa pantalan. 6,127. Hindi nangahas ang mga nakapalibot na tao na manood ng palabas. Sa pinakamarami, nakatingin lang sila mula sa malayo at bumulong tungkol sa mga pabaya na kilos ng mga tagalabas na ito. Sa sobrang depresyon ni Dogen, gusto na niyang samuka ng dugo. Siyempre, marami na nga siyang nasukang dugo. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Timog Kontinente para hanapin ang mga labi ng mga sinaunang alchemist. Hindi inaasahan, pagdating niya sa paikot-ikot na arko ng lungsod, ang kanyang mga gamit ay ninakaw na ng angkan ng mga espiritong hayop. Ayos lang naman ang espiritual na jade at mga katulad nito, pero ang susi ay ang jade plate na ginamit para mahanap ang lokasyon ng mga guho. Kung hindi niya ito maibabalik, malamang ay wala siyang narating sa Timog Kontinente. Mabuti na lang at malamang na hindi masyadong interesado ang angkan ng mga espiritong hayop sa mga labi ng alchemist. Kahit alam nila ang gamit ng jade plate, malamang na ibabalik nila ito kay Dogen. Siyempre, ang premisa ay makukuha nila ang kaukulang mga benepisyo.
Ang 8 tao mula sa Philhol ay dumating sa timog kontinente ng masigla, ngunit ngayon silang lahat ay kinaladkad palayo sa pantalan na parang mga patay na aso. Si Dogen ay isang taong may malaking pakialam sa kanyang reputasyon. Naisip pa nga niya na mamatay matapos tretuhin ng ganito. Nako, ang pagkabugbog hanggang sa mamaga ang mukha niya nang hindi makilala ay tila hindi naman talaga walang saysay. Kahit papaano, hindi siya makikilala ng iba kahit makita pa nila siya. Parang ilang daang taon na ang lumipas, ngunit sa katotohanan, ilang minuto lamang iyon. Ang 8 tao mula sa Philhol ay itinapon sa iisang bilangguan. Bagamat napakasimple ng pagkakagawin nito, dahil sa suporta ng hanay, halos imposible para sa sinumang nasa ilalim ng yugto ng pagbuo ng lupa na puwersahang basagin ito at makatakas. Bibigyan kita ng pagkakataon. Maghanap ka ng paraan para kontakin ang mga tao sa Nakajima Philhol mo at humingi ng pantubos para matubos ka sa lalong madaling panahon. Kung makulong ka rito, wala kang makakain o spiritual jade na maaari mong linangin. Kung gaano katagal ka tatagal ay depende sa sarili mong lakas. Nako, nakalimutan kong naselyuhan na rin pala ang lakas mo, kaya ang sarili mong pisikal na katawan lang ang maaasahan mo para suportahan ito. Mapang-uyam na tiningnan ng nangungunang spirit beast ang 8 tao sa hola, hindi nakakalimutang kutsain sila. Ginoo, maaari ko po bang kontakin ang mga kasama ko para ipadala ang pantubos, pero kailangan ko po ng isang talisman na jade para sa komunikasyon. Maaari niyo po ba itong ibalik sa akin ng ilang sandali? Walang pakialam si Dogen sa mukha nito. Para makatakas sa kulungang ito, kinailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Isang talisman na jade para sa komunikasyon. Hahanapin ko. Tiningnan ng nangungunang spirit beast ang mga bagay na kanilang ninakaw at kinuha ang isang jade talisman na 2 daliri ang lapad at kasing haba ng isang palad. Ito ba ang bagay na iyon? Oo, ito na nga. Pakiusap, hayaan mo akong gamitin ito, may magpapadala ng pantubo sa lalong madaling panahon. Mabilis na tumango si Dogen. Ang Jade Talisman na ito ay isang bagay na tanging ang mga nakatataas lamang sa Alchemy Hall ang mayroon. Sa loob ng isang tiyak na saklaw, maaari silang makipag-usap sa isa't isa. Kahit na hindi sila direktang makapag-usap, ito ay napaka-epektibo pa rin. Sa madaling salita, ang Jade Talisman na ito ay isang kasangkapan para magpadala ng mga mensahe sa isa't isa. Hindi ito gaanong naiiba sa real-time na komunikasyon. Ang tanging disbentaha ay ang distansya. Talagang imposibleng magpadala ng mensahe mula sa dagat ng Black patungo sa gitnang isla. Ngayon, umaasa na lamang si Dogen na malapit na siya sa dagat ng Black ng Timog Kontinente. Kunin mo at gamitin mo. Kayong 8 ay mahahalagang tao sa Nakagama Philhol na iyan, di ba? Hindi kita lolokohin, bigyan mo lang sila ng diskwento na 6 na milyong spirit jade bawat isa, para 8 sa kanila ay magiging 48 milyon. At mayroon kang ilang ekstrang piraso ng spirit jade dito na wala akong pakialam. Kung gusto mo ang mga ito, maaari mo itong tabusin gamit ang spirit jade. Ito ay kalahating benta, kalahating regalo, kaya magiging 50 milyon ito. Inihagis ng nangungunang spirit beast ang Jade Talisman sa hola at casual na sinabi ang presyo. Sa katunayan, ang espiritual na jade na kanyang nasamsam mula sa 8 tao ay nasa humigit kumulang 20 hanggang 30 milyon. Kaya naman, ang presyo ng 50 milyon ay hindi naman masyadong katakataka. Hindi dapat makaramdam ng labis na pressure ang mga taong ito. Pakiramdam ni Dogen ay masusuka na naman siya ng dugo. Gayunpaman, ang 6 na milyon ay maituturing na mura. Bilang marangal na vice hall master ng Alchemy Hall, ang net worth na 60 milyon ay hindi naman kalabisan. Ang magandang balita ay ang lokasyon ng Jade Plate ay itinuring na walang halaga at inuri bilang isang bagay na maaaring matubos. Dahil dito, medyo natuwa si Dogen. Master Ram, ako si Dogen. Ikinulong kami ng Panginoon ng angkan ng mga espiritong halimaw sa Ark City. Kailangan naming magbayad ng pantubos na 50 milyong espiritong jade bago kami makaalis. Kung natanggap mo ang mensahe ko, pakisuyong pumunta at iligtas kami sa lalong madaling panahon. Mayroon pa akong ilang mga bagay na gusto kong sabihin kay Master Ram ng harapan.
Hindi nang ahas na mag-atubili si Dogen at mabilis na nagpadala ng mensahe para humingi ng tulong. Pagkatapos, hinintay niya si Ramlee na dumating at iligtas siya. Ngayon, ang tanging may pagdarasal niya ay sana'y matanggap ni Ramlee ang mensahe. Kung hindi niya ito matatanggap mula sa malayo, talagang matatapos na ang kanilang pag-uusap. Matapos masiliwan ang kanilang lakas, hindi sila gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Bagamat wala silang gaanong pangangailangan sa pagkain, kailangan pa rin nilang kumonsumo ng enerhiya. Kung walang pagkain, espiritual na jade, at tunay na enerhiya, tatagal lamang sila ng 2 hanggang 3 araw kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, si Terence at ang iba pa ay hindi nalalayo sa Twisted Arc City. Naramdaman ni Ramlee ang paggalaw ng Communication Jade Talisman at agad itong kinuha para tingnan ang nakakunot ang noo. Nabihag sina Dogen at ang iba pa ng angkan ng mga espiritong hayop ng Twisted Arc City. Hindi talaga alam ni Ramlee ang sasabihin. Gusto niya silang nakawin, pero nauna ang angkan ng mga espiritong hayop. Mga malas na batang ito. Hindi natin alam kung nasa kamay na ng angkan ng mga spirit beast ang Jade Compass. Nakakatipid tayo nito sa abala ng pag-agaw nito. Bahagya ng umiti si Terence. Kakabisita lang ng bagong elder ng Asher Dragon sa ahensya ng mga bodyguard ng Kaizen. Magiging madali lang para sa kanya na mailigtas ang ilang tao mula sa mga kamay ng mga spirit beast. Mahirap na silang iligtas pagkatapos natin silang iligtas. Malungkot na sabi ni Ram. Gusto niyang mag-isang makipagsapalaran kay Terence, kaya ano pa ang saysay ng pagsasama niya ng 2 nakakainis na taong iyon mula sa pamilyang Zing. Gayunpaman, hindi niya talaga kayang baliwalain ang mga tao mula sa Peel Hall at umalis pagkatapos kunin ang Jade Plate. Hindi nagtagal at natano na nila ang lungsod sa di kalayuan. Pagdating ni Terence sa pier, tumalon siya mula sa kanyang lumilipad na spirit beast at sinuri gamit ang kanyang spirit sense, at natagpuan ang lugar kung saan nakakulong sina Dogen at ang iba pa. Matapos magbayad ng ilang daang spirit jade at makakuha ng mga entry pass para kay Gusha at sa iba pa, dinala sila ni Terence sa bilangguan. Sa sandaling ito, ang mga spirit beast na bumihag sa mga tao mula sa Peel Hall ay nagtakbuhan na. Mayroon lamang 2 late-stage Mystery Ascension Spirit Beast na nagbabantay sa pasukan ng bilangguan. Nandito ako para ilayo ang mga taong iyon mula sa Nock Island Peel Hall. Lumapit si Terence sa pasukan ng bilangguan at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamay. Maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng Berdeng Dragon, ngunit hindi niya kailangang magpasikat sa mga gwardya. Dala mo ba ang pantubos? Mayabang na tumingin ang isa sa mga gwardya kay Terence at sinenyasan itong kunin ang pera. Wala akong dalang pera, umiling si Terence habang nakangiti. Nangangahas ka bang pumunta rito nang walang pantubos? Gusto mo bang pasukin ang bilangguan? Nanlamig ang mga mata ng gwardya habang itinutok ang kanyang sandata kay Terence, naghahandang tawagin ang kanyang mga kasama. Kilala ko ang commander mo. Magsama ka ng ilang tao at umalis ka. Hindi siya magsasalita. Bahagyang ngumiti si Terence. Tiyak na papagalitin siya ng commander ng mga spirit beast sa Twisted Arc City para sa isang maliit na bagay na tulad nito. Sino ka ba sa akala mo? Nangangahas ka bang pumunta at mandayin ng mga tao gamit ang titulong commander natin? Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo na siyang isipin na kunin ng walang pantubos. Kapag naiinis ka sa amin, itatapon ka rin namin. Malamig na tumawa ang gwardya, at tinanggihan ang alok ni Terence. 6,128. Sa kanilang mga matang hindi mabait, malamang ay natuwa si Terence kung may sinabi lang siya. Hindi nakapagsalita si Terence. Ito ang tipikal na sitwasyon ng mga taong madaling makita ngunit mahirap pakisamahan. Hindi man lang nila kilala kung sino si Terence at nabanggit lang nila na kilala nila ang commander. Kumusta naman? Hanapin ninyo ang commander ng mga spirit beast sa Twisted Arc City. Kakausapin ko siya ng direkta. Sabi ni Terence habang ginagamit ang kanyang spirit sense para hanapin ang commander ng spirit beast. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga gusali sa lungsod ay nakaharang din sa divine sense, kaya hindi niya mahanap ang lalaki.
Dapat ay may paraan ang mga spirit beast para makipag-ugnayan sa isa't isa, at kung handang tumulong ang dalawang gwardya, mas mabilis pa ito kaysa kay Terence mismo. Sino ka ba sa akala mo? Sabi mo gusto mong hanapin ang commander natin, tapos nakahanap siya ng isa para sa iyo. Ngumisi ang isa sa mga gwardya, iniisip na nag-iilusyon lang si Terence. Umiling siya at idinagdag, isa pa, bilangguan ito. Malaya ito at wala sa ilalim ng jurisdiction ng commander. Kahit na mahanap mo talaga ang commander, huwag mo na lang isipin na kunin siya nang hindi nagbabayad ng pantubos. Kumurap si Terence, dapat ba niyang banggitin ang bagong elder? Sa totoo lang, hindi naman malaking bagay sa kanya ang 50 milyong spiritual jade, pero wala talagang kwenta ang paggamit nito para tabyusan ang dalawang nakakainis na kasama ng pamilyang Zing. Boss, bakit ang dami mong sinasabi? Patayin ko na lang ang dalawang ito. Hindi sila may kakayahan, pero malaki ang bibig nila. Hindi ko kaya makakita ng mga taong ganyan. Lumapit si Gusha na may palihim ng ngiti. Hindi na kailangang magtanong, gusto na naman ng lalaking ito na makipag-away. Sawang-sawa na si Terence sa pagdadala ng isang tagasunod na tulad nito. Sabay-sabay na umatras ang dalawang gwardya at tumingin kay Gusha ng may mapagmatsyag na ekspresyon. Magpapadala na sana sila ng babala dahil ang aura na mahinang lumalabas sa katawan ni Gusha ay nakapagparamdam na sa kanila ng panganib. Pumunta ka sa gilid, anong ginagawa mo? Lumingon si Terence at tinitigan si Gusha. Pagpasok sa isang baluktot na Arc City, akala ba niya madaling apihin ang Spirit Beast Clan? Maaaring nakaalis na ang bagong Asher Dragon sa lugar na ito, pero sino ang nakakaalam kung mayroon pa ring mga eksperto sa paghati ng lupa o dagat na nagbabantay sa malapit. Kung mayroon kang espiritual na jade, tabyusin mo siya. Kung wala, umalis ka na. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan dito, kung hindi ay hindi kami magiging magalang. Nagkatinginan ang dalawang gwardya, at ang isa sa kanila ay sumigaw ng malakas. Gusto nilang guluhin ng kaunti sina Terence at ang iba pa, ngunit nang mapagtanto nilang hindi pa sapat ang kanilang lakas, sumuko na sila. Hindi naman sa hindi nila kayang magpapunta ng amo, pero noong ang angkan ng mga espiritong halimaw ang may kontrol sa lungsod, nagtakda sila ng mahigpit na mga patakaran. Kailangan nilang panagutan kung tatawag sila ng pulis. Hanggat walang gagawin sina Terence at ang iba pa, wala ring magagawa ang dalawang gwardya. Habang nag-uusap sila, natagpuan ni Terence ang bakas ng commander ng Spirit Beast sa kanyang Spirit Sense. Tila natanggap niya ang balita ng pagbabalik ni Terence sa Twisted Arc City, kaya nagmamadali siyang lumapit. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga normal na bagay, ngunit kung si Terence ay magkaroon ng alitan sa Spirit Beast Clan, mahihirapan siyang mapunta. Tutal, isa siyang taong pinahahalagahan kahit ni Elder Asher Dragon, at hindi siya tinangkang tretuhin ng basta-basta ng commander ng Spirit Beast. Hanggat nasa lungsod si Terence, kailangan niyang mabigyan ng pinakamahusay na pangangalaga. Huwag kang mag-alala, darating din ang commander mo. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ngumiti. Napakabilis ng mga commander ng Spirit Beast, at lilito sila sa ilang paghinga lang. Sinabi ko na sa iyo na wala tayo sa ilalim ng pamumuno ng commander. Kahit na dumating siya, hindi siya maaaring makialam sa ating mga gawain. Isa pa, sinabi mong darating siya, kaya dapat siyang pumunta. Sinabi ko pa nga na kaya ko siyang palubugin ng may kakatuwang. Maaaring masyadong kinakabahan ang isa sa mga gwardya at may nasabi siyang tiyak na pagsisisihan niya. Subukan mong umutot at tingnan mo kung mabibighani ako sayo. Isang malamig na boses ang nagmula sa langit. Ito ang commander ng Spirit Beast ng Twisted Arc City. Mas mabilis siyang dumating kaysa sa inaasahan ni Terence, malinaw na gumamit siya ng kung anong panlilinlang, at sapat na iyon para patunayan kung gaano kahalaga si Terence sa kanya. Commander. Nagulat ang dalawang gwardya at mabilis na tumayo ng matuwid at yumoko. Bagamat ang bilangguan ay wala sa ilalim ng kontrol ng commander ng espiritong halimaw, silang dalawa ay mga gwardya lamang ng bilangguan at hindi kasing lakas ng kabilang panig. Kung talagang gusto niya silang alagaan, pwede na lang siyang mag-issue ng transfer order at ipadala sila sa ilalim ng kanyang pamumuno. Magiging madali lang silang alagaan sa anumang paraan niya gusto.
Ang commander ng Spirit Beast, na nagmukhang multo, ay malamig na sumulyap sa dalawang gwardya. Nang lumingon siya, agad siyang ngumiti ng mainit, na parang may simoy ng hangin na dumampi sa kanyang mukha. Bakit pumunta si Master Linford sa ganitong kasuklam-suklam na lugar? Kung mayroon man, ipaalam mo lang sa akin at natural kung aayusin ang lahat. Nakangiting ikinuyom ng commander ng Spirit Beast ang kanyang mga kamao kay Terence. Maging ito man ay ang pagkakakilanlan ni Terence bilang strategic partner ng Central Chamber of Commerce o ang mataas na pagtingin sa kanya ni Elder Green Dragon, kinailangang ibaba ng commander ng Spirit Beast ang kanyang katayuan. Masyado kang magalang, commander. Maliit na bagay lang yan. May koneksyon sa akin ang mga tao mula sa Nakajima Pill Hall. Baka nakulong sila dahil sa hindi pagkakaunawaan, kaya gusto ko na lang silang ilayo. Bahagya nang umiti si Terence at gumanti ng saludo. Naiintindihan ko. Maliit na bagay lang talaga yan. Sa hinaharap kung mayroon mang ganoong bagay, pwede namang ipaalam sa akin ni Master Linford at ako na ang bahala. Bakit ko pa kayo kailangang abalahin para personal na maglakbay? Tumawa ang pinuno ng Spirit Beast habang ikinakaway ang kanyang kamay. Ang pagbibigay kay Terence ng ganitong pabor ay isang bagay na walang kapalit. Maaari itong mapalapit sa kanya ng walang anumang pagkalugi, perpekto iyon. Kayong dalawa, hindi ba ninyo narinig ang sinabi ko? Bilasan ninyo at imbitahan ninyo ang mga kaibigan ni Master Linford. Lumingon ang pinuno ng Spirit Beast para tingnan ang dalawang gwardya, at muling nanlamig ang kanyang mukha. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, agad na nabunyag ang kamahalan ng isang nakatataas. Lord Commander, hindi kami ang magdedesisyon sa bagay na ito. Hindi maaaring palayain ang mga bilanggo sa bilangguan dahil lang sa gusto mo. Nagkatinginan ang dalawang gwardya. Sa huli, ang malas na lalaki ang kayang magpatamba sa isang commander ng Spirit Beast gamit ang isang utot na hindi nakatiis at naghanda para magsalita. Anong sinabi mo? Hindi malinaw na narinig ng Panginoong ito, ulitin mo. Nanlaki ang mga mata ng commander ng Spirit Beast, at sumigla ang kanyang aura. Siya ang commander ng mga Spirit Beast sa Twisted Ark City. Hiniling niya na palayain ang ilang mga taong walang kwentang tao, ngunit tinanggihan talaga siya ng mga gwardya ng bilangguan. Paano siya bababa sa entablado? Hindi pa kasama rito, nasa harap niya ngayon si Terence. Nangako lang siya na maliit na bagay lang iyon, at ngayon ay sinampal siya ng dalawang maliliit na figure. Paano pa siya mabubuhay sa hinaharap? Commander, sasabihin ko. Nanginig ang gwardya at gustong ulitin ang sinabi. Kahit natatakot siya dahil nasaktan na niya ang commander ng Spirit Beast, kailangan niyang gawin ang lahat. Gayunpaman, wala sila sa iisang sistema ngayon. Paano kung hindi niya siya pinansin? 6,129. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, sinampal siya ng commander ng Spirit Beast. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong gumanti ang gwardya. Sinampal ang kanyang mukha at lumingon siya paatras. Ang kanyang leeg ay gumawa ng malakas at malinaw na tunog, at hindi alam kung ito ay bali. Anong sinabi mo? Magsalita ka ng malakas, hindi kita marinig. Malamig na sabi ng commander ng Spirit Beast. Hindi tumigil sa paggalaw ang kanyang kamay, at hinampis niya ang kanyang leeg sa kabilang panig. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang gwardya na hindi umimik. Matapos ang dalawang sampal, halos mamatay na ang gwardya. Hindi binawi ng commander ng Spirit Beast ang kanyang binti, bagkus ay inikot ito at sinipa ang baywang ng malas na gwardya. Habang siya ay tinatangay palayo, maririnig ang malutong na tunog ng mga butong na babasag. Hoy! Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Magsalita ka! Hindi kita marinig. Humakbang pasulong ang pinuno ng Spirit Beast at tumayo sa tabi ng gwardya na nakahiga ng mahina sa lupa, hinihingal. Tiningnan niya ang gwardya ng may malamig na tingin. Lord Commander, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ang ibig niyang sabihin ay kahit hindi maaaring palayain ang mga bilanggo sa bilangguan, iba si Lord Commander. Basta't ibubuka mo ang iyong bibig, kung gusto mong patayin, saktan, o palayain ang mga bilanggo na ito, nasa iyo ang lahat. Ang isa pang gwardya na sinipa ay mabilis na lumuhad at nagmakaawa para sa awa.
Hanggat nabubuhay siya, walang pakialam sa kung ano ang gustong gawin ng commander ng Spirit Beast. Ibig mo bang sabihin ay mapangapi ako at lubag sa mga patakaran? Ikaw na ang bahala sa akin pagkatapos ng bagay na ito, di ba? Lumingon ang commander ng Spirit Beast para tingnan ang gwardya, at lalong naging malamig ang kanyang tono. Hindi ko talaga sinasadya yon. Nanginig ang gwardya at dali-daling umiling at ikinumpas ang mga kamay, sa takot na mapunta siya sa parehong posisyon ng kanyang kasama. Malamig na napangiti ang pinuno ng Spirit Beast ngunit wala nang sinabi pa. Natakot ng husto ang gwardya, at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Pumalakpak siya at sinabi kay Terence, Master Linford. Maayos ang iyong kaibigan, agad siyang ilalabas ng batang ito para ibigay sa iyo. Mayroon din silang ilan sa mga gamit nila rito, ngunit naibigay na ang Spirit Jade at iba pa, kaya hindi na maibabalik ng batang ito ang mga ito sa iyong kaibigan. Nang marinig ang mga salita ng gwardya, mas lalong gumaan ang mukha ng commander ng Spirit Beast, pakiramdam niya ay nakabawi na siya ng kaunting mukha sa harap ni Terence. Bahagya siyang tumanggo sa gwardya na nagpapahiwatig na maayos ang kanyang ginawa. Hindi ko sila mga kaibigan. Bahagyang ngumiti si Terence. Kalimutan mo na ang tungkol sa Espiritu Jade, pero kailangan kong maibalik ang mga bagay na iyon. Biglang nakaramdam ng kaunting hiya ang gwardya. Kung hindi mo siya kaibigan, bakit ka pumunta rito? Kung gusto niya ang mga gamit, pwede naman sana niyang sabihin na lang. Ang mga ekstrang gamit ay nagkakahalaga lang ng 2 milyong spiritual jade. Hindi niya kailangang pasanin ang gaon kalaking responsibilidad kung kukunin at iiwan ang mga gamit. Hindi alam ng pinuno ng Spirit Beast kung ano ang nangyayari kung hindi naman siya kaibigan ni Terence, bakit pa niya ito kailangang banggitin. Gayunpaman, hindi mahalaga iyon. Isa lamang itong pabor na walang bayad, kaya hindi mahalaga iyon. Palihim na sinulyapan ng gwardya ang commander ng Spirit Beast. Nang makitang wala itong sinabi, agad niyang inikat ang kanyang ulo at pumasok sa bilangguan upang ilabas sina Dogen at ang iba pa, pati na rin ang mga bagay na naiwan sa loob. Terence. Nang makita ni Dogen at Bradley na nandito rin si Terence para tabyusin si Ramlee, agad silang nakaramdam ng hiya. Sa sobrang hiya nila ay hindi nila maipakita ang kanilang mga mukha nang makita sila ng kanilang mga kaaway sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Maayos ba ang lahat dito? Tumingin si Terence sa dalawa ng may ngiting-ngiti. Ayaw niyang magdagdag ng insulto sa sakit, pero pambihirang pagkakataon lang iyon. Nakakatuwang pagtawanan ang dalawang nakakainis na taong ito. Sabay na yumuko sina Dogen at Bradley, nagkunwaring hindi nila narinig o nakita si Terence. Gayunpaman, magalang pa rin nilang binati si Ramlee at nagpasalamat sa pagdating nito upang tabyusin sila sa tamang oras. Hindi ko binili ang kalayaan mo, si Terence ang lumabas at nagligtas sayo. Kalmado ang mukha ni Ramlee habang walang pakialam niyang sinabi sa kanilang dalawa. Naguguluhan silang tumingin kay Terence. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon kabait ang kanilang kaaway para iligtas sila. Nandito ba siya para pagtawanan sila? Anong tinitingnan mo? Sa tingin mo ba ay wala akong nailigtas sayo? Ibalik mo sa akin ang aking espiritual na jade, 50 milyon. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at ikinumpas ang kanyang mga daliri, na nagpapahiwatig na ginamit niya ang 50 milyong espiritual na jade para tabyusin ang mga ito. Nawala ng imek ang gwardya sa gilid. Kaya nandito ka para kunin ang ransom sa sarili mong bulsa. Hindi ba pwedeng malaman mo ang conclusion? Pwede mo nang pag-usapan yan pagkatapos nating umalis dito. Huwag mong sabihin yan sa harap ng mga taong maaaring mangolekta ng ransom. Walang hinala sina Dogen at ang iba pa. Tutal, sila naman ang nagsabi kay Ramlee tungkol sa 50 milyong Spirit Jade. Gayunpaman, paano nila nagawang bigyan si Terence ng 50 milyong Spirit Jade ng ganoon lang? Bukod pa rito, wala man lang silang kalahating piraso ng Spiritual Jade. Ano ang magagamit nila para mabayaran ang kanilang mga utang? Terence, huwag kang magsinungaling sa amin. Dahil sa relasyon natin, paano mo nagawang makuha ang 50 milyong Spirit Jade para tabyusin kami? Ito siguro ang Spirit Jade ni Master Ram, di ba?
Natural lang na ibabalik namin ito kay Master Ram pagbalik namin, huwag mo nang isipin pa ang pagnanasa sa aming Spirit Jade. Ayaw ibigay ni Bradley kay Terence ang Spirit Jade kahit nabugbugin pa siya hanggang mamatay at agad na kumilos ng walang kahihiyan. Hindi pa ako nakapag-alok kahit isang piraso ng espiritual na Jade. Muling binuka ni Ramlee ang kanyang bibig para linawin ang kanyang sarili. Ang sinabi niya ay totoo rin, ngunit wala siyang sinabing kalahati. Hindi nakaimik si Bradley. Dumating si Ramlee kasama si Terence. Imposibleng makuha niya si Ramlee para harapin si Terence. Anong pinagsasabi mo? 50 milyong spiritual jade. Bilasan mo, huwag mong subukang talikuran ang utang mo. Alam ni Terence na wala silang dalang spiritual jade, kaya sinadya niyang magsalita para magmukhang masama ang mga ito. Medyo interesante iyon. Paano kung hindi ka magbabayad? Ano ang magagawa mo sa akin kung babawiin ko ang aking pangako? Nakapagdesisyon na si Bradley at nagpas siyang ipagpatuloy ang kanyang dakilang gawain ng pagiging isang tampalasan hanggang sa huli. Si Dojen at ang iba pang mga tao mula sa Peel Hall ay nakatayo sa isang gilid at hindi nagsalita, hinayaan sina Bradley at Terence na mag-usap. Talaga bang binabawi mo ang pangako mo? Walang problema, pwede ka nang manatili sa loob. Ngumiti si Terence at humarap sa gwardya. Pasensya na, pakibalik na lang sila. Maaaring may darating para tabyusin sila sa hinaharap pero tiyak na hindi ngayon. Tuwang-tuwa ang gwardya. Kung maibabalik niya ang mga taong ito, mababawasan ng kalahati ang kanyang responsibilidad. Kung matatanggap niya talaga ang pantubos, hindi magiging malaking problema ang pagkawala ng ilang maliliit na bagay. Huwag kang mag-alala, Master Linford. Hindi ito magiging abala. Ibabalik ko sila agad. Yumuko ang gwardya at ngumiti. Pagkatapos ay hinailan niya ang kadena sa kanyang kamay at malamig na sinabi, "Tara na. Ano ang tinitingnan mo? Bumalik ka sa bilangguan at pag-isipan ang iyong mga ginawa." Natulala sina Dojen at ang iba pa, lalo na si Bradley. Akala niya ginamit ni Terence ang Spirit Jade para bilhin ang kanilang kalayaan, at tapos na ang bagay na ito. Kahit hindi niya ibigay sa kanila ang Spirit Jade, wala namang gagawin si Terence sa kanila sa harap ni Ram. Sino ang mag-aakala na ang mga Spirit Beast Guard dito ay magiging ganito kamasunurin? 6,130. Ang problema ay, paano pinamunuan ni Terence ang mga Spirit Beast? May kaugnayan ba siya sa angkan ng mga Spirit Beast? Bukod pa rito, tila hindi ordinaryo ang kanilang relasyon. Kung hindi, wala siyang awtoridad na utusan ang mga espiritong halimaw na gawin ang mga bagay na gusto niya. Terence, pag-usapan natin ito, tiyak na babayaran ka namin sa espiritual na jade na utang namin sa iyo, pero wala kaming espiritual na jade na kasama ngayon. Kapag nakabalik na kami sa gitnang isla, tiyak na babayaran ka namin sa 50 milyong espiritual na jade. Mabilis na ibinuka ni Dojen ang kanyang bibig para aminin ang kanyang pagkatalo. Ayaw na niyang makulong muli sa bilangguan. Matapos masiliwan ang kanyang lakas, talagang hindi na siya magtatagal sa kanyang edad. 50 milyong espiritual na jade na lang pala iyon. Heto na. Magaling talaga magsalita si Vice Pavilion Master Zing. Dahil sinabi mong gagantihan mo ako, gumawa ka ng IOU. Umangat ang mga labi ni Terence habang nakatingin kay Dojen ng may mapang-asar na ngiti. Maituturing na kayang bitawan ni Dojen ang mga bagay-bagay ng madali. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili pa at tumanggo bilang pagsang-ayon. Hindi masyadong interesado si Terence sa mga bagay na naiwan nila, kinuha lang niya ang location jade plate at iniwan ang iba sa kanila. Master Linford, tapos na po ang usapin dito. May oras po ba kayo para imbitahan akong kumain? Ngumiti ang pinuno ng Spirit Beast at ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Terence. May ginawa siyang pabor kay Terence sa pagkakataong ito, at mas makabubuti kung mapapalalim nila ang kanilang relasyon. Gumanti ng pagpupugay si Terence, "Salamat sa tulong mo ngayon, Commander. Dapat ako ang gumamot sa iyo, pero may gagawin ako ngayon at kailangan kong umalis agad sa lungsod. Sa susunod na lang ako magpapasalamat." Sandaling tumigil ang pinuno ng Spirit Beast, ngunit hindi niya inisip na hindi siya pinagmamalaki ni Terence.
May nagawa na siyang pabor sa kanya, at hindi mahalaga kung kumain sila o hindi. Master Linford, mayroon po ba kayong mga agarang bagay? May kailangan po ba kayong tulong? Sa lugar ng Black Sea, mayroon pa akong kaunting kakayahan. Buong kumpiyansang sabi ng pinuno ng Spirit Beast. Kung makakatulong talaga siya, isa na naman itong pabor. Kailangan niyang maging maayos ang relasyon nila ni Terence. Nakaalis na ako sa Black Ark City, pero nagmadali akong bumalik pagkatapos kong matanggap ang tawag nila para humingi ng tulong. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pag-aalala, pero malamang hindi mo ako matutulungan sa mga bagay-bagay ko. Ngumiti si Terence at maikling nagpaliwanag bago tinanggihan ang alok ng commander ng Spirit Beast. Dahil ganoon nga, hindi ko napipigilan pa si Master Linford. Kung mayroon kang kailangan sa hinaharap, ipaalam mo lang sa akin. Kapag narating mo na ang Black Ark City, dapat kang sumama sa akin at uminom. Tumawa ang pinuno ng Spirit Beast, at natural na tumugon si Terence ng ilang salita. Pagkalabas ng bilangguan, dinala ni Terence sina Ram, Gusha, at ang iba pa sa daungan. Dahil nasa kanya ang Jade Plate, natural lang na hindi niya pakialaman sina Dogen at ang iba pa. May ibang tao sa Peel Hall, pero lahat sila ay mga panauhing gwardya. Wala silang gaanong kapangyarihan sa Peel Hall, at parang mga tauhan lang sila ni Dogen. Hindi kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa kanilang mukha. Hindi isasama ni Terence ang mga tao ng pamilya Zing para hanapin ang mga guho kung hindi naman niya kailangan. Sa kasamaang palad, kinuha niya ang Jade Plate para sa lokasyon ni Dogen. Paano niya sila nawala ng ganoon kadali? Terence. Ang Jade Plate na yan ay pagmamay-ari ng ating Peel Hall. Kailangan mo itong ibalik sa akin. Hindi na nakatiis si Dogen dahil halos nasa pantalan na si Terence. Mabilis niya itong pinigilan at hiningi ang Jade Plate. Boss, talagang walang hiya ang matandang ito. Halatang atin ito, pero sinasabi pa rin niyang kanya ito. Bubugbugin ko ba siya? Lumiwanag ang mga mata ni Gusha. Mabilis siyang lumapit para labanan si Dogen, umaasang magkakaroon sila ng magandang laban. Nagbago ang mukha ni Dogen. Hiningi niya ang Jade Plate dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Alam niya kung gaano kalakas ang panig ni Terence. Hindi ito isang bagay na kayang labanan nilang 8. Kung sakaling magkaroon ng away, malamang ay kayang-kaya ni Gusha na walisin ang buong eksena ng mag-isa. Kaya naman, mas makabubuting iwasan ang mga away kung maaari. Hindi, Terence, makinig ka sa akin. Ang pantubos ay 50 milyon, at kasama rito ang mga gamit natin. Dahil isinulat ko sa iyo ang 50 milyong Spirit Jade, kung gayon ang lokasyon ng Jade Plate ay atin, hindi ba? Lahat tayo ay maimpluwensyang tao sa Nakajima, kaya kailangan pa rin nating maging makatwiran, hindi ba? Mabilis na ikinumpas ni Dogen ang kanyang kamay. Kasabay ng pagpapahinto niya kay Gusha, paulit-ulit siyang nagsalita tungkol sa mga katotohanan at pangangatwiran, sinasabi ang lahat ng sabay-sabay. Kumurap si Terence. May katuturan ng mga sinabi ni Dogen dahil siya ang sumulat ng IOU, dapat sa kanila na ang mga bagay na natubos. Ang lokasyon ng Jade Plate ay pagmamay-ari ng Peel Hall, at ngayon ay si Terence na ang bumawi nito. Sabi ko ayos lang sa kanya na kunin ito, may mga tanong ba kayo? Biglang ibinuka ni Ramlee ang kanyang bibig ng malamig na siyang nagpabulunan kay Dogen sa kanyang sinabi. Bilang punong tagapino ng Peel Hall, may karapatan siyang hawakan ang compass. Kasama ni Terence ngayon, kaya hindi mahalaga kung sino ang may hawak nito. Bukod pa rito, si Dogen ang hindi kayang panatilihin ang posisyon ng Jade Plate, at ngayon ay gusto niya itong bawiin. Paano nangyaring ganito kaganda ang lahat? Master Ram, hindi problema kung gusto mo ang Jade Plate na nakalagay. Hindi ba't kumuha ka na nito dati? Sige, ayaw na namin ng Jade Plate. Gayunpaman, ang paggalugad sa mga guho ay isang mahalagang aktibidad para sa Peel Hall. Sama-sama ang lahat. Ayos lang sana ito, di ba? Itinuro ni Dogen na si Ramlee ay mayroon ng Jade Compass at pinili ang pangalawang pinakamahusay na opsyon, hiniling na pumunta sa mga guho kasama si Terence at ang iba pa. Ayaw na ayaw ni Ramlee, pero binanggit nila ang pangalan ng Peel Hall, kaya hindi niya sila matanggihan.
Nakatingin lang siya kay Terence. Wala nang ibang pagpipilian si Terence, hindi sana siya mag-aabala sa dalawang ugok na zing na ito kung hindi dahil kay Ram. Kailangan niya munang isaalang-alang ang posisyon ni Ram. Kung gusto mong sumunod sa akin, hayaan mo. Pero kung may makaharap kang panganib, ikaw ang mananagot. Hindi kita ililigtas. Tiningnan ni Terence sina Dojen at Bradley mula sa gilid ng kanyang mga mata, may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi simple ang mga guho. Ang gininto ang buhok na puppet ng unggoy na nagbabantay sa pinto ay nasa unang yugto na ng paglikha ng mundo. Pagkatapos makapasok sa pintong bato, sino ang mag-aakala kung gaano karaming panganib ang kanilang makakaharap? Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Terence, hindi makapasok sa pinto ang mga taong ito mula sa Pill Hall. Siyempre naman. Master Linford, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Napangiti si Dojen at tumawa. Sa katunayan, hindi niya inakalang makakaharap sila ng malaking panganib. Mga labi lamang iyon ng isang alchemist, gaano kaya ito kadelikado? Siya nga pala, sinabi mo sa mensahe na may sasabihin ka sa akin. Ano iyon? Biglang naisip ni Ramlee ang bagay na ito at agad tumingin kay Dojen. Tungkol talaga ito sa mga guho. Master Ram, maaga ka namang umalis, kaya wala kang oras para magbasa ng ilang impormasyon tungkol sa mga guho. Iyon ang gusto kong pag-usapan, sabi ni Dojen nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon. Siyempre, sinasadya niyang hindi sabihin kay Ramlee ang tungkol sa mga labi, kaya kahit na mas huli siyang umalis kaysa kay Ramlee, hindi siya nag-aalala na matatalo siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.